Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mrs. Carla. Chin, matagal na akong nabubuhay sa mundong ito. Ngunit ipinanganak akong walang boses, isang pipi, isang mute. Kung saan ang paligid ko ay napakatahimik, napakaingay pa rin ang mundo, alam ko. Base na rin sa mga nakikita ko, nababasa ko. Hindi ko alam kung bakit ako pa ipinanganak na isang pipi. Pero tanggap ko na ito na yung buhay ko. Bilang bata, maalala ko pa, nahihirapan ako makipag-usap sa ibang tao. Hindi ko magamit-gamit ang aking boses, kahit gusto ko pang sumigaw. Kaya gumagamit ako ng mga galaw at expressions sa face ko upang maipakita lang at maisabi lang ang aking nararamdaman. Nakikita ko noon ang ibang batang naglalaro. Nagkakwentuhan, nagtatawanan. Nagtatawanan hanggang sa mga mata ko lang nakikita. Pero hindi ko naririnig ang mga tawa nila. How I wish marinig ko rin ang tawa ko. Gusto kong sumali sa mga naglalaro. Pero sadyang ayaw nila sa akin dahil nahihirapan daw silang intindihin ako. Kaya naman simula pa bata, nakaramdam na ako ng lungkot at pag-iisa. Lumaki ako, Chin, sa lola ko. Iniwan lang ako ng nanay ko sa lola ko. Siguro isa nga o dalawang beses ko lang siya nakasama nung childhood days ko. Ganun pa man, kahit parang tinalikuran na ako ng nanay ko dahil may bago na siyang pamilya at iniwan lang ako sa lola ko, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Nagtrabaho ako ng mabuti habang working student sa isang school teacher. Doon din ako nag-aaral sa mga special lessons, special classes para sa mga pipi at bingi. Pero masipag ako, Chin. Naaasahan ako sa loob ng bahay. Natutunan ko ang mga paraan upang makipag-usap din sa ibang tao. Gumagamit ako ng mga papel at lapis upang maisulat ko yung message ko. By that time, hindi pa uso ang cellphone. Naging matatag ako sa aking sarili. Nakita ko ang aking mga magulang sa pictures lang, ni hindi ko nakapiling ang ama ko. Dahil ipinagbubuntis pa lamang daw ako nang iniwan na o hindi na nagpakita ang tatay ko. Kaya ang nanay ko sobrang frustrated na. Nag-asawa, iniwan ako. Kinalimutan bilang anak niya. Siguro dahil nga alam niyang may kapansanan ako. Yung lola ko lamang ang aking tanging lakas ng loob. At hindi ko siya makakalimutan. Dahil sa paglipas ng panahon, Chin, habang tumatanda ako, syempre, mas lalong tumatanda ang lola ko. Tama lang na nakapagtrabaho ako ng maayos nang lumisan ang aking lola. At mag-isa kong itinaguyod ang sarili ko. Sa paglipas ng panahon, nakilala ko ang aking asawa. Siya ay isang mabuting tao. Nung una, hesitant pa ako na mag-asawa dahil baka kukutsain lang ako ng pamilya nito. Dahil sa dinami-dami ng pwedeng magustuhan, bakit sa isang katulad ko pang pipi? Pero may mabuting puso ang naging asawa ko, Chin. Minahal niya ako, tinanggap niya ang kapansanan ko. Kahit na hanggang lapis at papel lang ang aming communication.
magkakaintindihan pa rin kami. Siguro mas minabuti na niyang hindi maingay ang asawa niya. Dahil maraming asawa, nagger na, panay selos pa. Sa akin, tahimik ang mundo niya. Wala siyang maririnig sa aking mga mahahabang litanya. Nakikita niya yung pagiging totoo ko, yung mabuting damdamin ko. Kahit na hindi ako nakakapagsalita, kaya nagmamahalan kami kahit pa may kapansanan ako. Nakilala ko yung asawa ko, Chin, sa isang community center kung saan ako nagtatrabaho noon. Tapos nagpipinta din ako. Puro abstract nga lang. Gumagawa ako ng mga paintings, mga crafts, upang ipagbili at makatulong din sa amin. Yung asawa ko kasi, Chin, tricycle driver sa umaga, security guard sa gabi. Isa din siyang volunteer sa community center. At nakita niya doon ang mga paintings ko. Nagustuhan niya yung mga paintings ko kahit abstract. At nakipag-usap pa siya sa akin halos araw-araw gamit yung mga gestures at tinatanong niya ang mga bagay na kaya ko lang sagutin sa papel. Nakita ko ang kanyang kabaitan at yung pagmamahal din niya sa sining, sa arts. Kaya naman na in love din ako sa kanya, Chin. Nagustuhan ko siya. Hanggang sa halos sa araw-araw na kaming nakikita. Kahit na gumagamit lang kami ng mga papel at lapis upang makipag-usap at makapag-usap tungkol sa aming dalawa. Pati ang panliligaw niya, ang sagot kong oo ay isinulat ko pa. Pero doon ko nakita ang aming connection. Siya na nga ang binigay ni God sa akin. Magsisilbing boses ko. Aakay sa akin kapag hindi na ako maiintindihan ng mundo. Doon nagsimula, naging interesado siya sa akin. Madalas na kaming magkasama. At nakikita ko ang kanyang pagmamahal at pag-unawa sa akin. Kahit pa hindi niya naririnig ang boses ko. Isang araw nga noon, nung inamin niya sa akin ang kanyang pag-ibig, gumamit pa siya ng mabulaklak at isang card upang maipakita ang kanyang damdamin. Ayoko pa sana siyang sagutin dahil baka ipagpapalit lang niya ako dahil hindi naman ako normal. Baka mahihirapan lang siyang intindihin ako. Ano na lang sasabihin ng iba sa kanya? May itsura siya. Pero bakit ang pipi pa na katulad ko ang nagustuhan niya? Pero hindi ko matiis ang puso ko. Nag-oo ako sa papel. Sinagot ko siya at bahala na. Dahil mahal ko siya. Naging seryoso ang aming relasyon. Nakapag-usap kami kahit sa papel lang ako tungkol sa aming mga pangarap at mga plano sa buhay. Nakita ko ang kanyang suporta at pagmamahal sa akin. Kaya alam na alam ko na siya yung tamang tao para sa akin. Hanggang sa nag-propose siya sa isang magandang lugar kung saan tanaw na tanaw namin ang dagat. Pero baon na baon ko na yung salitang oo sa isang malapad na papel. Hanggang sa nagpakasal kami sa civil. Meron lang isang simpleng seremonya kasama ang pamilya niya at mga kaibigan. Sa akin naman, hindi ko alam kung saan na yung kapamilya ko. Kaya mag-isa ako at tanging mga kaibigan ko lang ang doon. Naging masaya ako sa aking buhay kasama ang aking asawa. Alam na alam ko na mahal niya ako unconditionally. Pero hindi rin nagtagal, Chin. Hindi kami biniyayaan ng anak. Takot din ako magkaanak. Baka makuha niya pagiging pipi ko. Kaya siguro hindi din kami binless ng anak ni Lord. Dahil ayaw niyang mag-suffer pa ang magiging anak ko. Chin, 62 years old na ako ngayon. Lumisan ang aking asawa
bago pa ako naging senior citizen. Kaya mag-isa na naman ako sa buhay. Pero naging masaya ako sa piling niya. At hindi ko makakalimutan yon. Tinulungan niya ako sa mga struggles ko bilang isang pipe. Kahit yung mga taong nasa paligid ko ay kinukot siya ako, hindi ako maintindihan. Kahit nararamdaman ko na yung pagod, para intindihin din ang mundo. Pero hindi ako sumuko. Nagtatrabaho ako ng mabuti. Nakita ko yung mga pangarap ko pa rin kahit matanda na ako. Kahit papano na-accomplish ko. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral sa college. 1 sem lang, first year. Hindi na eh. Nagtrabaho na agad ako at lumisan na rin ang lola ko noon. Naging isang mabuting asawa naman ako. Naging isang mabuting apo sa lola ko. Ngayon, sa edad kong to, hindi ko pa rin makakalimutan yung aking mga karanasan. Sobra pa sa struggles ng karamihan ang na-experience ko. Pero mahaba na ang sulat ko, Chin. Kung ako na isang pipe, nalagpasan ng mga pagsubok sa buhay at hindi nawala ng pag-asa, ano na lang kayo, mga kamaks? Nabuo ang mga senses, nakakarinig, nakakapagsalita. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na ang buhay ay may mga pagsubok talaga. Pero hindi tayo dapat sumuko. Magpatuloy tayo sa pagtahak sa ating mga pangarap kahit na may mga kapansanan tayo. May mga tao ding magmamahal sa atin. May mga paraan upang makipag-usap din sa ibang tao. Basta kapit lang kay Lord. Huwag na huwag mawala ng pag-asa. Patuloy lang sa pag-abot ng inyong mga pangarap kahit matanda na. Gusto ko ding sabihin sa inyo na ang pag-ibig ay hindi hadlang ang kapansanan doon. Kapag mahal ka, kahit sino ka pa, ano man ang kapansanan mo, may magmamahal sa atin. Kahit na may mga pagkakaiba tayo. Maraming salamat. Sana'y mapili niyo ang aking liham. Lagi po akong nakikinig. Ang inyong kamaks, Mrs. Carla. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.